Shout out to Rona May. Thank you. We doing next live again? Why? Because we have a lot of free Patience. Perseverance. Namin kaya, especially ako. Only 330. May nag-ubas. Yours na po, ma'am. How was it? How did I cook it? Good morning guys. So, sobrang dami naming orders kagabi and alas 3 na sila nakatulog. Pero ako tinulugan ko na sila guys kasi hindi daw maganda sa buntis yung nagpupuyat. So, medyo late na rin ako nakatulog kagabi around 1 o'clock kasi yung live namin natapos ng 12 o'clock. Ang nangyari kasi is inumpisahan namin ng 2 o'clock since tapos na nga yung trabaho namin nun sa pag-edit and everything. So, natapos kami ng mga around 5 or 5:30. So, nagpahinga lang kami ng konti and around 8:30 na naman, nag-live na naman po kami. So, ayun kung napapansin nyo, tagyawat-tagyawatan na ako guys. So, around 8:30, nag-start ulit kami ng live and di namin in-expect, sobrang nagkakandugulo kami sa live guys. Kasi yung mga nagmamind, sobrang bilis talaga and nag-uunahan talaga sila sa mga products. So, ayun, ngayon, ang nangyari, yung tatlong kasama ko, nagpupuyatan sila dito lagi, diba? So, sabi ko sa kanila, matutulog na ako, kayo na bahala. Ako na bahala sa pag-a-answer ng mga inquiries sa morning kasi morning person ako guys eh. Kailangan ko maagang magising kasi kailangan ko nga tapusin lahat ng mga trabaho dito. Editing, kailangan ko magluto. So, sabi ko, alauna matutulog na ako, kayo na bahala kung anong oras yung matulog. And hindi ko na kayo gigisingin sa morning. Tapos, ayun, natutulog pa sila. Ako ngayon, nag-answer ako ng mga inquiries, nagsisend ako ng mga invoice para pagkagising nila, maliligo na lang sila kakain and magpapaship na kami and aasikasuhin na namin yung invoice. So, ganun yung nangyayari ngayon, guys. So, lulutuin ko muna yung pagkain ni Doc Milan ngayon para makakain siya ng maayos. And ako, tatapusin ko lang din yung video ko for today. And then, tutulungan ko na din sila sa pagpapack ng mga items and pagpapaship. Kasi guys, sobrang hindi namin i-expect. Sobrang mabenta talaga yung mga produkto namin. And ang dami naming nare-receive ng mga gandang feedbacks. And this time, alam na namin yung proseso kasi unti-unti na kaming natututo. Ang nangyayari kasi is dati talagang nagkanda-gulo-gulo kami. Hindi namin alam kung paano aanuhin yung dagsa ng mga tao. So ngayon, merong uma-answer ng mga inquiries, nag-aas ng mga details nila. Tapos merong nagla-live, dalawa silang nagla-live, minsan pasalit-salitan. And then, merong nagpapack na, which is si Doc Milan. Tapos minsan sumasama din siya sa live. Tapos, ayun, sobrang ganda ng flow namin ngayon and hindi siya masyadong maraming trabaho. So, ayun. Magluluto muna ako ng pagkain. I think I will be cooking ringar batakanusa. Kasi marami pa kaming mga eggplant dito para maubos and hindi masira. And yung kasi yung kinakain ni Doc Milan. So, I'll update you later guys. Gawin ko muna yung trabaho dito. Ayan, ang dami kong mga inaayos. Nandito yung iPad ko. And ang kamalian ko lang, hindi ko kasi dinala yung yung mouse ko and keyboard. Naging sana siya. Naging helpful sana siya. So, hirap-hirap ako ngayon sa pagta-type. So, ayun. Balitaan ko kayo later. I'll see you. Kakatapos ko lang kumain ngayon, guys. And ang inulam namin is bangus. So, meron ako nare-receive na mga comments kasi hindi nila nakikita na kumakain ako sa video ng mga pagkain na gustong-gusto ko. And yung sinasabi ko sa video na sabi ko nga is kakainin ko. So, ang nangyayari kasi, guys, ganito yung sitwasyon natin. Dahil nga yung society na kinabibilangan ng pamilya ni Milan is very close-minded and very, ang tawag doon, parang mahigpit talaga, lalo na sa pagkain ng mga baboy, manok, ganyan. Hindi, dahil nga nanonood silang lahat halos sa videos ko, kasi ako yung kauna-unahang foreigner doon sa lugar namin. And all eyes are on me talaga. So, ang nangyari,
pinayagan nga ako na kumain ni Milan ng mga food na yon na usually kinakain ko nga kasi nga buntis ako. And kapag buntis, mapili sa pagkain and kakainin mo lang yung gusto mong kainin, di ba? So, dito sa Pilipinas, kinakain ko yung mga pagkain na gusto kong kainin. Mapaano man yan, mapaisda man yan, mapababoy, mapamanok, kinakain ko yan. Hindi ko lang talaga siya sinoshow hindi ko lang pinapakita sa mga ina-upload ko kasi ayaw ko nga na magkaroon ng problema doon sa part ng family ni Milan. So, ayun. Ang nangyari kasi, mayroong mga nagko-comment sa YouTube natin na umuwi daw ako ng Pilipinas. Hindi ko naman din kinakain yung mga pagkain na gustong-gusto ko. Ano daw yun? Parang umuwi lang ako sa Pilipinas para magbakasyon. Tapos kakainin ko pa rin yung mga usualing gulay na kinakain ko. So, ayun. Lahat po kasi ng nakikita nyo sa camera, hindi lahat ng nakikita nyo sa camera, yun na lahat. Minsan kasi, portion lang ng buhay namin yung nakikita nyo sa camera. So, yung nakikita nyo niluluto ko everyday, pagkain po yun ni Doc Milan. So, pinagluluto ko kasi si Doc Milan every time ng food niya para kahit papaano, hindi siya ma-homesick and hindi niya ma-miss yung mga pagkain na kinakain niya sa India. Pero, natuto na din si Doc Milan na kumain ng mga pagkain natin dito, kagaya na lamang ng manok. So, yung mga ibang tao dyan na nakikita kami na kumakain sa labas, na mga nagpapapicture, ayun po, kumakain siya. Dahil nung nag-aaral siya noon dito sa Angeles, na-start na siya, and naging open-minded na rin siya. Pero, hindi namin binobroadcast yun kasi ayaw nga namin na magka-problema yung buong family niya doon. Pero yung mga pinsan niya rin kasi kumakain na, pero hindi nila pinapaalam sa society. Ganon siya. So, open-minded yung family, open-minded yung asawa ko, pero hindi open-minded yung society. So, sa India kasi guys, napakalaki ng India. So, iba-ibang state sila, iba-ibang paniniwala, iba-ibang mga religion. So, ayun. Gusto ko lang i-address yung issue na ito dahil baka nako-confuse kayo kung bakit nga ako umuwi dito sa Pilipinas. And, pagka-uwi ko sa Pilipinas guys, sobrang lumaki talaga yung tiyan ko. I mean, parang lumaki din yung bata, parang ganon. Kasi sa India, puro gulay lang ako and puro pili lang din yung kinakain ko. Tapos, pag uwi ko sa Philippines, yung mga pagkain na kinain ko, yung mga gusto ko. So, ayun, talagang, parang sobrang talaga, makikita mo na talaga na buntis ako. Ganon. So, ayun lang. I hope naliwanagan kayo sa explanation natin. So, ongoing ang packing natin ngayon. So, tapos na yung sorting natin kaninang umaga ngayon. Pina-type na lang natin yung mga details ng mga papadalhan natin. And ito pa lang yung natatapos natin. Actually, medyo na-late kami ng merienda ngayon, 4:30. Kasi, di namin malaman kung paano matatapos ito. So, nag-overtime muna kami and magmimerienda muna kami ngayon. Papakita ko na yung natapos namin. So, ito yung mga natapos namin guys. Ayan pa lang. And right over here, ang dami pa naming tatapusin. Ayan Kaya medyo kalat-kalat na talaga dito sa lugar namin. And madami pa kaming ila-live selling. Dami. Right over here, kumakain na sila. Doc, what are you eating? I don't know the name. This is pancit. Pancit. Last time it was pancit bihon, right? I like This is it. pancit. Anong tawag dito? Pancit lang, no? Normal pancit. I like So, it it with have vegetables lot of and calamansi. I don't know why it have lot of seeds rather than the juice. This one, the lemon. Ang sabi ni Doc Milan, bakit daw mas marami yung buto ng kalamansi kesa sa niya? Kesa sa laman na juice niya. Lot of seeds but no juice. So, meron siyang cabbage, ayan. Merong, ang tawag dito? Merong sotanghon. Ay, parang noodles. Try it now. Yeah. I will throw this one. Because it's, mapait. It's bitter. If you eat that one. Throw that Obviously. one outside. Ayan, no? Very, very yummy. Diba? It have carrots. It have, cabbage. Healthy one. It's very healthy. So, we always cook heavy food like this all the time. So, you eat it. Hindi marunong. Let's go. It's very slippery.
Eat it. One whole. Eat. One whole. Ah, nauna. Mainit? Hot? Nauna po mo yung dila. Parang ano, parang palaka. Eat it. Tell me how it tastes, ha? How is it different to the other one? The one with, ano, jelly. This is good, right? Yummy. Invite them. Tara, kain tayo. Tara, kain tayo na, guys. Gutom-gutom ako. Gutom ako. I'm Bakit? very hungry. Bakit ka nagutom? So much delivery. Sa daming delivery, no? Oh, kain. Thank you so much. Thank you so much for giving me a lot of work. Kain, Please give me more work. Yun. Very good problem, no? Yeah, very good problem. O, kaya kakain muna kami, guys. Gutom na gutom si Doc. Hello po. What is the name of the buyer? Hello, Rona May. Ayan. Personalize. Papirmahan pa ni Doc Milan. Very special naman ni Rona May. Oh, meron pang pa-autograph ni Doc Milan. Doc. Thanks, Rona May, for buying. Yan. Thank you. Shout out to Rona May ka dyan. Shout out to Rona May. Thank you you for buying. Hi everyone! So, napaship na natin yung mga parcels natin kanina and sobrang daming mga items yung napadala na natin. And Doc Milan over here. Doc, come here. What are you doing? I'm waiting for the next live. Magla-live na naman tayo ulit. Yes. We'll be doing next live again. Yes. Why? Because we have a lot of restocks again? Yep. We have to finish so many stuff also. Actually, our stocks are finished, right? So, we are just finishing these stocks and then we'll be restocking again after some time. So, ayun, magla-live na naman. And papakita ko sa inyo, inire-ready na ni Sherry Ann. And nandito din si Joshua and Jordan. So, wait lang. Papakita ko sila sa inyo. So, ayan ang stocks natin. James, hello. Hello, Joshua. So, ayan. Busy-busy na sila. Sherry Ann. Hello. Busy-busy ka naman. Hi, Kat. Bagong ligo. Ayan. So, ang dami ng parcels, ayan sa ilalim. Inaayos natin. Buong-buo na yung team natin, Ayan. Ito pa dito. Naayos natin na inaalis natin yung mga bogus buyer. Most just of the like this parcel one. delivered today. Just like this one bogus buyer. What can you say about this business, Doc? Live selling. It's Real. The truth. It's require hard work. And then? Patience. Perseverance. So much more. And so many joy buyers. You're doing live all day and then it's joy only, no? Don't do joy guys. It's not good. I'm packing it all day. Doc Milan is the one who is packing it. So, ang nangyayari kasi guys, Sherry Ann is the one who is doing the live. So, siya yung magsasalita sa camera with the help of Kathleen. Kathleen will be trying them. And then James will be the one who is helping Sherry Ann in getting the items, getting the stocks. And Doc Milan will pack. Sometimes James is helping in packing. And I am the one who is the admin. And then, when there is parcel day, meron kaming hinahire si Josh and si Jordan to help us kasi hindi namin kaya. Especially ako. Kailangan ko ding mag-video, kailangan ko mag-edit. Right, Milan? So, we need people who will help us. So, hopefully, if this become big, now we can hire a lot of people and employ them if it becomes big. Pero for now, it's just family members, family team. So, we'll start our live now and work muna. Say the Work muna. So, ayun, balitaan ko kayo mamaya. Kita-kita tayo. Mag-live lang kami saglit. Yan. Sobrang daming sale items kahapon. Padami tayo ng viewers. Comment kayo ng start kapag gusto nyo nang mag-start. Thank you po. Comment kayo ng start kapag gusto nyo na po mag-start. Magkano po ba? For only 330. May na po ba? Yours na po only 149. For only 149 po to guys. Dito po sa bag is 330. So itong short namin guys, may katerno po to. Yan. May katerno po to for only 299. Ito po yung pattern na nito guys. Yan. Minatch lang po namin siya sa top. Yan. Pero ito po talaga yung pattern. Luluto ako ngayon itong tinatawag nilang magnidal.
Nandito na yung rotli ko, guys. O, meron akong daladalang flour dito. Magluluto na ako ng rotli. Busy na yung mga kasama ko sa pagla-live selling, guys. So, pinabayaan ko muna sila doon. Kasi marami naman sila ngayon. So, ang ginagawa ko ngayon is magluluto ako ng pagkain. So, magluluto ako ng rotli. Tapos, once na matapos ko na itong niluluto ko, saka ako papasok doon and mag-e-enter. So, ginagawa ko muna itong rotli. Kasi kahit na-standby mo ito ng at least 1 or 1.5 hour, walang mangyayari dito. At least ready na. Once nakakain, and makakagawa na ako ng hot roti for Doc Milan. So, ito. Kuha lang din ako ng oil at saka water. Gawin ko lang to saglit. Matagal kong inaral kung paano magluto ng rotli, guys. And tignan nyo, kapag ganito na yan, ganito na yung texture niya, pwede na siya. Ayan. Alam nyo, iba-iba yung texture ng bakri, iba-iba yung texture ng rotli, rotla, and puri. So, dapat inaaral mo talaga. Pero ako, sa bahay namin, sanay na sanay ako sa pagluluto ng rotli. So, yan yung madalas na niluluto namin sa bahay. Sa bakri, nagagawa ko naman, pero mas gusto ko yung rotli kasi napa-perfect ko na siya kahit papaano. So, kapag ganito na yung mixture niya, okay na siya. So, tatakpan lang natin yan and isa-set aside. Pagkatapos, gagawin natin siya kapag ready na tayong kumain. Magluluto na ako ng pagkain, guys, ni Doc Milan habang nagla-live yung dalawa. So, luto-lutuin ko lang itong magni dal. So, yun yung gusto niyang kainin ngayon. Mabilis ang luto lang para makasama ako and makatulong ako sa live nila. So, balikan ko kayo mamaya. So, ayan. Niluluto ko lang itong combination ng onion, tomato, tapos naglagay lang ako ng green chili at saka yung ginger. So, hintayin ko lang hanggang sa malusaw lahat yan. And then, maglalagay na tayo ng iba't ibang mga spices dito. And, ilalagay na natin itong mug na sinoke ko. So, kanina ko pa sinoke yan. Sinoke ko yan ng at least 2 to 3 hours siguro. So, tatapon lang natin yung tubig. Aalisin natin lahat ng mug na yan. And, lalagyan natin ng tubig yung kaldero para natin siya, maboil natin. Lan, hello. How are you? What are you eating? Mug dal. How was it? How did I cook it? You miss Indian food? So, ayan guys, for today, I cook mug dal. So, Doc Milan managed to eat how many rotli? 6, 7 rotli? 5 rotli. So much rotli. There is mango. And there's mango right over here. And everyone is very tired because they work so hard, no? You guys work so hard? Yes, their eyes are blurred. They're very hungry already. Nagduduling na daw sila sa sobrang gutom. So they're eating. Ayan. Kain na tayo, guys. Let's go and eat our food now for today. Chalo.